abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Together, verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall be my disciple. Our Father, we thank you for the word of God today. Again, thank you for your goodness, for your faithfulness, your grace, and even your love to all of us. Thank you, Lord, for the privilege that we can worship you. Thank you for saving us. Lord, we feel so unworthy as we study this passage of this series of messages every Sunday about our Christian growth, sapagkat maraming mga Kristiyano na hindi lumalago. Pero salamat, even though we are fall short because of some hindrances every day in our lives, but you sustain us because you are a merciful God to us. So Lord, as we study about the Christian growth, I pray that you will help us to understand that we can bear fruits and we will grow as a child of God. Salamat gid nga ikaw ara amo ang amon nga puno nga kami nakaangot nga mga sanga. So guide us today, Holy Spirit of God, fill us with your wisdom. In Christ's name we pray. Amen and amen. Now, again, our series of lesson for the month of April is about Christian growth. Okay? Now, growing in Christ. What is growing in Christ? What does it mean to grow in the Lord Jesus Christ? It means to close actively or to have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Agree ka mo? It speaks of our relationship with the Lord Jesus Christ. The Bible says that Jesus said, I am the true vine. Praise God that this statement is come from the Lord Jesus Christ Himself. Sinabi niya ito sapagkat malapit na siyang dakpin at siya'y papatayin. From Jesus to His disciples, on the night that He was betrayed by Judas, one of His disciples. And if you study the location on this, they are heading to their final destination was the Mount of Olive. At sabi ng Bible, habang lumalakad siya, nakikita niyang vineyard. The vineyard is so popular during the time in Israel. The disciples did not have any idea that that's the last message na bibitawan ng Panginoon, and then siya po ay dakpin na mga tao para siya ay patayin. And the Lord Jesus Christ was telling them a very important message using the vine. Kabarang sa vine? Anong vine? Ano na sa aton tawgon? Ha? Di nyo alam? Sa Ilonggo, anong vine? Puno? Puno sa ano? Ubas? Okay. So he was teaching his disciple, the vine must bear fruits. That's why Jesus said, I am the true vine. Salamat
that God is the true vine. He is not fake God. And even He is not a stupid God. He is not a fake God. He is a real and a true God. So when He said, I am the true vine, ito po'y nagsasalita patungkol sa relasyon natin sa Panginoon. The vine was genuine or genuine. In verse number 1, the word husbandman refers to the divine dresser, no other than is the God the Father. He is the owner of the vine. He is the dresser. God the Father is the gardener. In verse number 2, every branch in me. It means the gardener protects the branch. And not only He protects, but He cleanses the branch. Kaya ang ginagawa niya, He removes those things na branch nga hindi na nagbubunga. Ibig sabihin, para wala ng buhay. Now, if we apply this in our Christian life, anong mga bagay nga nagupang sa atin upang tayo hindi lumago at hindi mag-bear fruits? Walang iba kundi ang kasalanan. Sin hinders us to grow and bear fruits. And that is the desire sang aton ginatawag flesh. Amo nang importante nga dapat naton ma-maintain ang ating buhay bilang Kristiyano. So, in verse number 3, makita natin dito na nililinis niya. At walang ibang makalinis sa ating kasalanan maliban sa salita ng Diyos. In 1 Peter says, ye are cleansed by the Word. Kaya, napaka-importante na tayo'y nagbabasa ng Bible. Importante na tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos. Importante na tayo ay nabumuhay sa salita ng Diyos. Sapagkat kung walang salita ng Diyos, hindi tayo lalago at hindi tayo mabuhay na malinis sa harapan ng Panginoon. Thy word or the word of God rebukes us because God's desire to us that we will grow and bear fruits. Fake Christian hates to hear rebukes and correction. Kaya maraming Kristiyano hindi nagpapatuloy sapagkat ayaw nila na sila nire-rebuke at kinukorek ng salita ng Diyos. Why? Because they are not a true Christian. Kaya ayaw nila salita ng Diyos. But real Christian who is willing to grow and bear fruits, love to hear it, accepts it, lives with it, and thank God for knowing it. Yan naman ang mga tunay nga Kristiyano. That's why we ought to be happy that we have the Word of God. Amen? At dito sa ating church, pinipreach natin ang salita ng Diyos. Therefore, once we are in Christ, we grow. Once we are in Christ, we bear fruits. Why? Because we enjoyed the Word of God na sinabi ng Bible sa Psalms chapter 1. Ano sabi sa Bible sa Psalms chapter 1? I like this. Psalms chapter 1 in verse number 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse number 2. But his delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kasiyahan ay sa salita ng Diyos. And his law
that he meditate day and night. Ang tunay pala ng mga Kristiyano nga lumalago kay Kristo, ang kasiyahan niya ay walang iba kundi salita ng Diyos. Pero yung mga Kristiyano ayaw salita ng Diyos, mga piki po yan. Bakit? Ang tunay nga anak sa Diyos, may pag-ibig sa salita ng Diyos. We are connected to the true vine. We have the guidelines to follow to bear fruits. Kung di natin sundin yung guidelines, hindi tayo, mga kapatid, mag-grow. That's why God will discipline us so that tayo po ay lumago sa ating buhay Kristiyano. Kung walang disiplina ang ating buhay Kristiyano, hindi tayo maging maganda ang ating testimony sa ating paligid. Amen? Nabantayan nyo, mga inikugma, nung tayo niligtas ng Panginoon, He makes our life beautiful. Wala na pong pinakamasaya na tao sa mundo, kundi ang mga anak sa Diyos. Agree ba ka mo? To, sobra ka mo na, diri ka masunaw. Dito. Yan, orong. Yan. Orong gamay. Gagbayanay na ka mga duwa. Orong gamay. Yan. Thank you. He makes our life satisfying. He makes our life meaningful. But you know, when you live outside the will of God, you struggle. You live a miserable life. If you know that you are in the will of God, mga kapatid, maging masaya ka sapagkat walang ibang pinakamasaya na mga tao ay yung inanasal na sa kalooban siya ng ating Panginoon. When Jesus said, I am the true vine, it speaks of our relationship with the Lord Jesus Christ. Masaya ba kayo na kayo po ay may relasyon sa Panginoon? Be grateful of that. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, dapat tayong lumago. Not only speak of our relationship. Number 2, it speak of our responsibility sa kay Kristo. Pag sinabi natin, growing in Christ, not only speak of our relationship with Him, but it speak of our responsibility with Him. May responsibilidad kita, mga inigugma. Amen? May responsibility kita. You have that relationship because the Lord designed in our Christian life not only to be saved, but to do the will of God. Simple lang purpose, may nigugma. Nga man nagatanong mga isa katao sang mangga para magpamunga. Amen? Wala ko kapatid nga nagtanong siya sa mangga, kag siyang mangga nagpamunga, kag siya ay nagpamunga. Pag makita niya nga nagapamunga ang mangga, yagin tanong niya, makita mong kalipay. Pero bago ina nga makita niya nga mga bunga may nigugma, mayara siya ginhimo, kag siya nagantos, siya nagsakripisyo, hanggang ito'y lumaki, at ito ay nagpamunga. The result is what? Blessing. Kaya yan ang expectation natin sa ating buhay. Kaya kanina sinabi ko sa inyo, ang Lord's Supper, there are 3 things in the Lord's Supper. The past, the commemoration, the past. Lord's Supper is the anticipation. Jesus Christ will come again. And number 3, the participation. The commemoration, nga man yung Lord's Supper kita, to commemorate the broken body and the blood of Jesus Christ that was shed on the cross on Calvary. Ginapaalala sa atin kung anong ginawa ng Diyos doon sa cross.
Hindi lamang siya inalipusta, siya'y ginlatigo, gimbangkaw, kinurunahan, ipinako sa krus. That speak of the broken body of Christ para maalala natin ang kaligtasan na ginawa niya. Kapatid, ang kaligtasan na ginawa ni Kristo sa atin sa krus, hindi ato basta-basta. It takes of sacrifice and obedience to God the Father. Nga sila niya sa Philippians chapter 2 verse 8, nga siya Diyos na katawang tao. He suffered even unto death. Ibinigay niya kanyang buhay. Sabi nga ni Matthew Henry, from a vine, we look for grapes. And from a Christian, we look for Christianity. Kung ikaw magkato sa farm, ang ginalantaw mo, ang bunga. Tama? Kinagpagod ka na eh. Sumakita natin, the qualification, the branch must be attached to the vine. If the branch is not attached to the vine, the branch cannot bear fruit. Nakakita ka mo sa bunga sa mangga, nga ang iyang nga sanga, separate sa puno, tapos gapamunga. Meron ganon? Meron ganon? O be sure nga ikaw nakaangot kay Jesus Christ. Be sure nga ikaw anak sa Diyos. Para ikaw magpamunga. Ang rason nga wala kita gapamunga, kay wala kita naka-attach sa Ginoo, o di gani, wala kita sang tama nga relasyon sa Diyos. Why? Because an unsaved person cannot bear fruits. Ang sanga dapat nakaangot sa puno. If you are not in the vine, there is no way for you to share in the vine's life. You are not in Christ. You are not going to understand Christianity. Why? You are not a true Christian. Pastor daw, sakit man na. Butsin mo, pastor, hindi ko luwas eh. Eh, ikaw na nakabalo. Kaya kung matod ka nga luwas, gaangot ka sa puno. Because you are a branch. Kagang branch, nagapamunga na. Ha? Kung wala kagapamunga, is something wrong. Ha? Matingalang tao si imo. Pero may ka magasimba, may Bible ka nga dala, pero dong imo kabuhi, do wala gid kalipayaw. Dong miserable japong kabuhi tao. Sapagkat hindi ka luwas. Tiyan ang mga tao hindi luwas. Wala sila desire sa pulong sa Diyos. Ang mga tao nga wala Kristo, wala sila nagahimo sa bulatong sa Diyos. How about you? Are you saved? The branch must abide in the vine. Ang sanga wala sang pulos kung hindi nakaangot sa puno. Ano ginahimo sa sanga? Sinisang Bible, gina-cut off ka ginasunog. Way kung kasiling nga kung ikaw anak sa Diyos, kagway kagapamunga, patsyon ka sa Ginoo, hindi. Maybe you are in a process na wala ka pa nag-grow and it's time for you to grow. Because out of devotion to the Lord, you're not devoted to God. Ang luwas ka kay you're not bearing fruits. God is not your priority. Maintain that close relationship with God. Amen? And then, makita natin din, number 3, ang growing in Christ, may nigugma. Sa verse number 8 o 7, grabing init. Okay, John chapter 15. Verse 7, if ye abide in me,
and my word abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, you shall be my disciples. Imagine si Kristo mismo nagasiling, hindi lang gali fruits, mga inigugma, kundi much fruits. Why? Because you are a disciple of the Lord Jesus Christ. Wow. May inigugma, I'm not God. Pero kung ikaw tunay ng anak sa Diyos, may inigugma, hindi pwede na ikaw magkakabuhi o magapamunga nga walagid. Ano sila sa 1 Peter chapter 2? 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. O verse 1 anay, as sa verse number 2. As newborn babes, o verse 1, sorry, balik. Wherefore lay aside all malice and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings. Verse number 2. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Last Wednesday, nagwalik about the milk which is the word of God. Sa din ka mag-grow, ang bata, sa din ko siya magatubo. Pagi sa mga nanay, pagi sa milk, gatas. Gani ka mga bago pala sa Ginoo, ang kinahanglan nyo milk, which is the word of God. Okay? But silingon, ang gatas need kit sa pagtubo sa isa ka bata. Wala kakakita bata nga nagdako nagipakaon sa bulalo. Pagbata pa lang pinakaon mo na bulalo o mang inasal. Wala. Gatas kisang nanay o gatas ka ginabakal sa tiyanggi para mag-grow ang bata. Pero hindi lang ni mo need nga magdako ka. Need man ni mo nga magtaas ka. Kay kalaway man nga ang bata wala gataas. Ang gatas nagapataas. Ikatatlo, ang gatas nagatag kusog. Dapat maging strong. Amen? At para maging strong, need mo ang milk. Pero hindi asta nga milk ka lang asa nga naginako ka. Nakita ka 20 years old ka inom Japon sa bibiron gatas. Tablay tsura nyo, do gatas ang Japon yung ginakaon nyo. Kay dugay na ako Kristiyano, milk lang kamo gyapon. Kinahanglan mo na magkaon sang putsero, karne, pizza, ano pa away nagkapastrong ang pizza. So hindi ka pagpabilin sa milk. You need to shift to another food stronger than milk. Naman, kaya ang milk para lang na sa mga nagagrow ng mga bata. Ang bata way nagatrabaho. Pero para ka may kusog ka sa pagtrabaho, samtang ikaw nagadako, dapat ikaw nga maging strong. Hindi na ni mo need ang milk. Kinanglan mo mga maayo nga mga pagkaon. Amo na dali kita magluya, kay milk lang ta permi. Amo na wala ta nagabaskog sa atong Christian life, maabtan kita storm,
magyanta bagyo nga mga problema, ma-offend kita, nagatalikod kita dahil sa Ginoo, nga bata pa nga aton nga buot. You need strong meat. Kaya sila sa verse 14, gamiton ta sa pagtrabay, reason of use by work. Okay? Take your milk para magtaas ka. Masudlan unod lawas mo. Pero kung strong meat, mga inigugma, isa sa ebidensya nga ikaw nagkakaon sang strong meat, you can work and you can apply it in your life. Kaya nagapangalakay ka sa Diyos, nagasakripisyo ka sa Ginoo, faithful ka sa Diyos. Why? You grow. Ang milk sa mga bata lang na, hindi na para sa mga lumalago. Kaya mga kapatid, dapat growing in Christ, dapat kabalo kita na tayo nagpapatuloy na lumalago at tayo naging close sa Panginoon. Hindi ho tayo mag-close sa tao. Hindi kayo nag-close sa pastor. Dapat mag-close kita sa Diyos. Kaya nagapahatag sa aton sa paglago, wala iban ang pulong sa Diyos. Because, spiritual people will be close to God. If you are close to God, mga kapatid, Christian growth is very important. Ayaw nakakalungkot sa ating buhay, Kristiyano, ay ito po. Ini practical niya. Pupunta tayo sa church every Sunday. Tama? Okay. Umatin tayo ng Sunday school. Dinumakyat tayo dito sa worship service. Tama? Okay? And then, Wednesday prayer meeting, ay iba sa inyo, nandito pa. Tama? Okay. And then, may dala tayong Bible. Nagbibigay tayo sa aton offering. Pero nakakalungkot, ganito mga kapatid. Hindi tayo lumalago sa Panginoon. Nandito kayong umaga. Ang iba sa hindi mo mabalik sa hapon, I don't know the reason, what's the reason behind. Pero isa ina kaebidensya kag pamatuod na hindi ka lumalago sa Panginoon. Why? Because you are only a morning Christian. Sa school, paano ka maging maalamon kung nag-eskwela ka lang tunga lang sa adlaw sa isa ka simana? Hello? Sa mga baguhan, naintindihan namon ka mo. I'm talking to those members nga ilang taon na sa church. Wala ka sa may nakita nga estudyante nga nagkakatoskwelahan once a week lang. Paano ka makabalo sa leksyon? The same sa church. Ang iba gani, ari na gani ka mukha ng Domingo agapon, pero wala dyan ka mo grow. Now, nais kong sabihin sa inyo sa lahat na walang anumang posisyon mo dito sa simbahan, ito naman sa iba naman. Anumang posisyon meron ka sa simbahan, pwedeng magpatunay o hindi nagpapatunay na yun na ang katapusan ng paglago mo. Ulitin ko, ilunggoon ko. Okay? Gusto ko ambalo sa inyo, wala sa anuman nga posisyon sa sulod sa simbahan nga pwede magpatunay o magpamatuod nga ikaw nagtapos na sa pagtubo mo sa Ginoo. Anong ibig kong sabihin? Hindi ko mo nga matagal ka na sa church, ang aton church 32nd na. Ma-33 kita this coming December. Iban din sa inyo, 33 na. Tama? Ang iban 30 years. Ang iban 25. Ang iban 20. Ang iban 15. Matagal na ka mo nga Kristiyano. Hindi ibig sabihin tapos ka na sa pag-grow. Hindi Hindi sapagkat Sunday school teacher ka,
tapos na ang pag-alagad mo sa Diyos, ang paglago mo sa Ginoo. Hindi ko mo discipler ka, or choir member ka, or even leader ka, or even preacher, nandito ka palagi sa pulpito. Hindi ibig sabihin, tapos ka na sa paglago mo. Bakit? Maraming tumatayo dito, maraming soul winner, maraming discipler, ngayon hindi na sila nagpapatuloy sa Panginoon. Even pastor, maraming pastor nga nag-quit sa ministry. Kaya anuman nga posisyon may arata sa church, hindi na siya garantiya nga kita tapos na sa paglago natin sa Panginoon. You see? Every time the Bible speaks about growth or growing in the ministry, it is always in the present tense, continuing. Hello? Ang ibig sabihin, walang katapusan. Kaya nga kami nga mga pastor, wala kami retirement. Counselor, wala kami retirement. As long nga kaya namin ang katawan namin na magpastor, magpapastor kami. Mas stop na lang kami sa pagpapastor pag hindi na kaya namin. Kayo, pag kayo nakabot ng 65, if you are a teacher or you are a policeman, di ba, ag-stop na kayo sa trabaho nyo? Sa ministry, walang katapusan. Ang katapusan sa aton nga paglago, amo ang pagbalik sa aton Ginoo. Pag tumunog ng trumpeta, that's the end of our growth. Kaya nakakalungkot. Nakakalungkot sabihin ko sa inyo, napakarami ng membro ng CBBC hindi lumalago. Ulitin ko, hindi ito sa mga new converts ha. Kay 30 to 40% na ang membership natin, mga tinuig pa lang. Iban binulan pa lang. Makita nyo nga kadamo sa mga members ng CBBC, where are they? They stop serving the Lord. Why? They don't grow. Nakuha nyo? Pilakadlaw, ikaw rin. Hindi ka na makita dito. Why? You stop growing. Ang iba sa atin nandito, but we are not growing. May problema, kapatid. May problema. I don't know. What's the problem? Lastly, so number one, growing in Christ speaks of our, kita nyo, lipatan nyo na gali. Speak of our relationship with the Lord. Number two, it speaks of our responsibility with God. Okay. Number three, and I will close on this. 10 minutes na lang ko eh. Di na to demand. Number three, I like this. Growing in Christ, it speaks of our reward in Him. Those who abide in a true vine can rest assured of a certain precious promises or reward from God. May ara promisa, what we called an unhindered prayer life. Verse 7, sa atong text. Ano sila sa Bible? If ye abide in me, and my words in you,
Next, what's the praise? Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Ang Diyos makikinig. Ang Diyos magasabat sa panalangin mo. Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin na maraming Kristiyano? You know why? Because you are not growing in Christ. I'm not bragging. Almost lahat ng prayer ko sa Panginoon, sinagot ng Panginoon. Hindi kayo makapati, no? That's my personal experience. Personal na yan. I don't know sa inyo. Ang lahat ba nga pinagpipray nyo sa Panginoon, ginasagot sa Panginoon? Or hanggang ngayon walang sagot? Bakit? Hindi ka naka-abide sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, walk with God. Mayara ba lagi na pangamuyo ka nga sa subong, wala pa nasabat sa Diyos? Most of the time, gusto nating sagutin ng Diyos ang ating panalangin. Right? Pero bakit hindi sinasagot? Sabi ng Bible, if ye abide in me, and my words abide in you. Pastor, paano mag-abide sa Diyos based on the Word of God? Ang pagsunod mo bala sa Panginoon, base sa salita ng Diyos? O base sa sarili mo? Look at the promise. Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Lord, sabtaman ang akong pangamuyo. Pero nga man wala ginasabat sa Diyos akong pangamuyo. Kaya nga pangamuyo mo, para lang sa kaugalingon mo eh. Alam ng Diyos nga ang prayer mo, selfish prayer. Ako kapag nanalangin ako, I forgot myself. Hindi ko pinagpipray sarili ko. Sinong pinagpipray ko? Kayo. Ang gawain. Kaya nga, hindi sinasagot ang ating panalangin. Ang sabi sa James, sapagkat ang iyong panalangin ay para lang sa sarili mo. You receive amaze. You see? Not only an unhindered prayer. Anong reward? Verse 11, tingnan nyo. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Grabe. Number 2, nga reward, an uncommon joy. Ano ang uncommon joy? Nga bisa may problema ka, but still you have joy in your heart. Kahit wala kang pera, but still you're joyful. You know why? Pinuno na ng Diyos eh. Ang iba sa inyo, pag walang pera, parang impyerno eh. Boy Scout ni nga pangabuhi. Nung malabas sa bibig niyo, mura lang dito, mura doon. Sinisisi mong husband mo na walang trabaho, pati ikaw walang trabaho. Sili mo, do ginapisti kita. May problema ka, kapatid. Huwag mong sisihin ang Panginoon. Sisihin mong sarili mo. Alam niyo, ito lang ang bagay na ito na hindi kayang pantayan ng sinuman at anuman na kayamanan sa mundo. Peace and joy. Maraming mga mayayaman na walang peace. Sapagkat ang dami ng pera nila, natatakot baka nakawin. Maraming mga mayayaman, broken family, ang daming pera, walang kasiyahan. You know why?
wala silang Kristo sa puso. Pero bakit maraming Kristiyano? Sinabi nila, anak sila ng Diyos, may Kristo sila, may Bible sila, pero bakit hindi sila masaya? Ang problema, hindi ka naka-abide sa puno. I remember what Nehemiah says. Ngayon atake ang Jerusalem, sinakop sila sa Syria. Winasak ang kanilang mga walls. Ang walls speak of defense. Pinagpapatay ang mga lahi nila. Nung narinig ni Nehemiah that the wall of Jerusalem was broken down, he wept and fasted. Nagpasting siya, di sa kumain. And you know what? Umiyak siya. Ang sabi niya sa hari, Hari, tuguti ako. Ang mga katawan sa nga Diyos ng aking Panginoon. And the wall was broken down. I want to rebuild the wall. Nakita niya mga tao wala na kasiyahan. Hindi sila maniwala nga ma-rebuild nilang wall of Jerusalem. Pero sa giningkari sila ni Nehemiah, at sabi ni Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. They rebuilt the wall of Jerusalem because of that man na hindi nawalan ng pag-asa sa buhay. He is your strength every day. Jesus is the true vine. His desire is to live through your life that you might bear fruit. In conclusion, 5 minutes. I have some questions sa inyo. Sabto nyo lang sa mind nyo, ha? O sabto nyo lang sa tagipuso nyo. Number 1 question as I close. Are you in the vine? Kung sa aton pa, are you saved? Kasi kung saved ka, wala problema eh. Wala talagang problema. Ang problema, if you are not attached to the vine. Sabi ko nga sa inyo, wala kang makita kahit anong nga puno nga ang sanga nakahiwalay sa puno. Lahat nakatouch. Are you saved? Number 2, are you abiding in the vine? Una nga pamanggut, ha? Are you in the vine? Are you saved? Number 2 question, are you abiding in the vine? Ibig sabihin, ikaw bala, you walk with God? Number 3, are you bearing His fruit today? Not our fruit, but His fruit. You know, we want success. But sure, ang success kapag ikaw nagbubunga sa Panginoon. Anong lesson nga matutunan natin ngayon? When Jesus said, for without me, you can do nothing. Again, ang lesson na matutunan natin, Jesus said, for without me, verse 12, ano nga verse na? For without me, I can do. Pakibutang. Pati aton, ano doon natuyo? Damo di ginatuyo, tapos doon natuyo. Brad, for without me, I can do nothing. Paul said, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Again, Jesus said, I am the true vine. Are you growing in Christ? Are you growing? Ikaw lang makasabat. Again, kung wala ang Ginoo, wala kita. Sila yung gani sa isa ka preacher. Man cannot be man without God. But God, still God, without man. Kaya ako, kahit anong mangyari,
Sabihin nila, patapos ng mundo. Sabi nila, magyera na. Subip. Alam ko na hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Kaya I challenge you, be faithful. Be true to God. Walk with God. Because He is coming. He's coming. Iniga katabo sa palibot nato, hindi nilaw-law. Kaya sabi ko sa mga anak ko, pinag-iisa ko sila, sabi ko, ligtas ka na ba? Tinawanan pa ko nga ni Arvin Kag ni Arbian, nung magtipon kami nung nakaraang linggo. Sa akala nila, hindi ako seryoso. Akala nila, ano lang, passing lang. No? I'm serious. Sapagkat ayaw ko na mangyari, kapag dumating ang Panginoon, may iwan sa aming family. Siguro, yun ang pinakamiserable na buhay sa pagiging pastor ko for 35 years, na mayroon pala isa sa pamilya ko na hindi ligtas. Kaya sabi ko sa Panginoon, ginawa ko na aking part, bahala ka na, Panginoon. Pasasabi ko, siguraduhin ko lang, my inner circle nga family, nakakatiyak na life. But not only for my family. Alam kayo, pinagpipray ko kayo. Pinagpipray ko kayo. Kahit ang mga nasa labas, sa malayong lugar, I'm praying for them na sana, pag bumalik ang Panginoon, sama-sama tayo na kukunin ng Panginoon. Introduction pala na sa aton nga series of lesson. Marami pa tayong dapat pag-aralan kung paano tayo lalago sa buhay nating Kristiyano. Medyo mabigat pa yung mga nakasalang na mga mensahe. Kasi yan po ang problema ngayon sa maraming churches. Iba sa iyo, malayo pang lugar nyo. May taga-Sapian dire, Ibisan, may taga-Maayon, may taga-Panay, although karamihan Ruas City. Pero nakakalungkot, no? Kasi nasayangan ako sa inyo, nandito kayo linggo-linggo. Ganda ng postura nyo, nakapaligo kayo, may Bible kayo, nagsakripisyo kayo umakyat dito, napakainit. Pagkatapos sila na ay lumalago sa Panginoon, sayang mga kapatid. Hope, naintindihan nyo ibig ko sabihin. Tayo po'y magsitayong lahat. Every head bow, every eye close. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa unang mensahe ng aming series of lesson about Christian growth. Ang paglago ng isang Kristiyano. Nakakalungkot man isipin, hindi lamang dito sa amin sa CBBC Ruas, maging sa iba pa nga mga kasimbahanan. Nasa church kami nung linggo, pero nakakalungkot, hindi kami lumalago. Panginoon, tulungan niyo po kami lumago sa inyo. Ano man mga hindrances, kung bakit kami hindi lumalago, maaring kasalanan, maaring aming pamilya, ang kalibutan, ang trabaho, o ano man nga bagay that hindered our growth in our Christian life. Lord, please, itabi niyo po, Panginoon. Hayaan mo kami na maglago sa iyong biyaya. Pagpala yung invitation ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you as you come to the altar. Sa amon mga bisita, if you are not yet saved, you will never grow without relationship with Jesus Christ. Tanggapin mo ang Panginoon na sarili mong tagapagligtas, at yan ay mag-umpisa
ang paglago natin bilang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, huwag kayong malungkot. Alam ko iba sa inyo ay nagda-doubt at nag-worry. Alam mo na ikay hindi lumalago. Ba't hindi pa uli ang lahat? Hindi pa uli ang lahat na ikay lumago. Ano man dahilan kung bakit ikaw ay hindi lumalago at hindi ka nagbubunga, ikaw lang nakakaalam. Pero ang desire ng Diyos to His people is that you will grow in the image of God.